Lari ako dyan. Na-hypnotize na tayo dito sa ganda. Cute, no? Ang ganda nito, Mami Dips. Oh, that's my favorite. Ay, ito. Takot ako makakasiyaw nga eh. Ang ganda! Oh my God! Saan na dito? Hello, hello! Nice one! Good morning! Good morning, mga kapatid! November 23, naimbag abigat sa ating mga kapatid na Ilocano. Learning is fun this Thursday, lalo na para sa kids at heart. You know. Ay, nakala. Feeling kids. Oo, masayang bonding idea ba kamo? Ayan na, ayan na. Kahit anong type mo, kahit ano yung persuasion mo, ayan, meron kang pwedeng laruin dito, di ba? Nakakamangha talaga itong mga wood puzzles na ito. Yes, puzzles po yan. Tayo gagawa niyan, di ba, Dims? Yes po, Mami Chicky. Ang gaganda ng mga mini structure na ito. Mahilig talaga ako sa ganito. Kami ni Cap. Mahilig kami talaga mag-ganyan. Siguradong hit po ito sa ating mga chikiting. Makukulay na. Yung iba, gumagalaw pa like this one, oh. Oh, so amazing! Look, Maui! Ang galing. Love it, Mami Dips. Of course, at alam mo, sinabi mo pa, feeling ko magugustuhan to ng mga anak ko. Kasi kahit ako nga, natutuwa at namamangha. Pero alam nyo guys, kung anong mas amazing ngayong umaga, kasama natin ang ating resident sports tito, Tito Mikey Ray! Tito Mikey! Napagising na naman po ako ng maaga ng GMK, pero I'm happy to be here. Maraming salamat sa iyo, Maui. Peace and love lang, mga kapatid. Pero syempre, dapat lagi tayo nag-enjoy. Gaya ng paglalaro ng mga puzzle natin ngayong umaga. Maganda itong pang-exercise para sa focus at creativity. Something that Justin and I don't have. Talaga, tuwing umaga, kailangan mag-good. Especially ito, tinan mo. I love this. Is my favorite. Tinan mo ito. Flying Fiesta yan eh. Flying Fiesta. I'm getting this. The Flying Fiesta. Diba? Ayan. Pero ano mo, I think kanina pa ako curious sa ibang mga laruang ito, no? Na hindi lang perfect pang bonding, pero swak din sa pangregalo. Lalo na ngayong Pasko. Oh, alam niyo na, idea. Diba? Kaya naman para ibida pa sa atin ang mga ito, mga kasama natin, si Melody Chauco. Melody Chauco! Good morning! Hi, Melody! So beautiful in the morning. Mel, anong klase mga puzzles ba itong mga dinala mo sa amin? Kasi I know of it, pero this is different because it's not the usual puzzle na flat. Yeah. So these are 3D wooden puzzles. So it's DIY, and then some have mechanical gears, and then some are just wooden puzzles. Yeah. Okay. So hindi lahat umiilaw at Yeah, hindi lahat gumagalaw-galaw ng umiilaw. ganyan. Some are just like this. It has lights lang, but it's not moving. You know, Yeah. I have a question lang because may kailangan bang tools to make one of these? No, O you pwedeng actually just need your hand. Talaga? Yeah. Wala nang isi-screw, wala na. It's used like, we use the laser cut technology. Yeah, precise yung cuts. Cuts Yeah. At sobrang intricate, ano? Sobra! Hindi kayo ba? maniniwala, Maui, sorry, no? Na talagang itong mga flat na kahon na ito, nandito Na lahat ganito, no? Nagiging ganyan. Kailangan lang, Mel, no, warningan natin na pag meron sila mga toddler at maliliit na kids na kasama, dapat with supervision lagi. Yes. Oo, So kasi we have pwedeng some- maisubo. Yeah. Melody, paano ba nabubuo yung mga ganito? Kasi mula sa ganito kaliit na libro, biglang nagiging 3D eh. So Paano ba everything nabubuo? has instructions. Everything has instructions, and then you just have to follow step 1 until step 100. Ganun siya. daming Step 100? Wow, parang skincare mo pala yun. Wait, kung hanggang step Grabe yung 100. skincare tayo. Kung hanggang step 100 siya, mga ilang oras o minuto ginagawa ang isang ganito. Beginners, tapos intermediate, and then advanced. So for beginners, mga 2 hours. 2 hours. Uy, alam mo, maganda yan. Para mabisi ang mga bata. Best for bonding. Oo. Far Parang away from iPads. gadgets. Yeah. Correct. Parang Sa atin, Justin, mga 5 hours. Kaya. 5 hours. Kaya. Hindi ko mga 7 nga eh. Pili ko pwede sa ito. Patayo-tayo pa siya nun. Hindi pa yung dire-diretso. Tsaka wala namang pressure na kailangan mong tapusin sa isang upuan, di ba, Mel? Pwedeng iwan mo lang. Pwede naman. Saan galing inspiration? Saan ang galing yung negosyo na to? So actually, I love building stuff. Kasi mahilig ako sa assemble and all. So I was like, it's super nice nito kasi every time they release new designs. Yeah, per season, ganyan. And then it has a lot of varieties also. So perfect for all genders and yeah. Ayun, age speaking groups. of age groups, mga usually hanggang anong edad ba pwede to laruin? From what age to what age? The basic ones, we have for 4 years old and above. 4 years So old. animals naman. Yeah, bigger pieces. Pwede sa anak mo, Justin, ah.
Sa future, anak. Future pala, future. One day, Baka may bigla umamin ko. one day, Justin Jr., mapupunta din Biglang sa na-reveal. Na-reveal bigla yun. Mel, anong mga benefits nito? Like for example, pag naglalaro ka, ano yung mga benepisyo niya pagka ikaw kasama mo yung mga anak mo? Or kahit ikaw mismo, hindi kailangan pambata lang ito, So actually, it improves concentration. And then Ayun. when you're bonding with your kids, you can actually have quality time together. Oo, at collectible. Yeah, collectible Diba? siya. And then the music, super calming. Oo, so feeling ko therapeutic din, ano? Therapeutic. Yung nakakalma ka, di ba? Ako ang gusto ko dito na ma-practice yung mga bata to follow instructions. Kasi kailangan mo sundin, di ba? Totoo. So, disiplina rin. Disiplina. Hindi ako malakas dyan nung bata ako. Hindi pa huli, Justin. Bibigyan ka na ng tatlong ganito. Wait lang, dahil sobrang intrigued na kami. tsaka Super. Medyo intrigued. May magandang tanong ako, magkano ba yung mga ganito? Magkano? Para lang malaman natin. This Interesado is na si Tito 700 Mikey. pesos. Uy, Ay! bata. 700? 700. And then, Oh, ito yun, oh. Pakita lang natin. galing. Itong kahon na to, ayan yung finished This is the finished product. Fairness, Ito, makita natin direct. Oh, ito yung, ayan, Ang oh. ganda! Pwede siya pang ano, no, centerpiece and design sa mga shelves. Oh, if you have shelves, no, pwedeng Actually, Alam mo, full nag-invest ako ng ganito. 700 pesos sa ganyan, Mikey, di ba? Ang aesthetic nito, ha? Ganda. Ang tanong na lang is mabubuo ba natin ang tama? Yun nga. Ayun nga, challenge. The instruction. Ito nga, may London Bridge nga tayo dito. diba? Yun, Sana, London Bridge. Yan, magkano yung ganyan? falling. Okay, so, Ito, malaki-laki to. melody ito. So, I guess, Baka mag-fall So, naman all yung the way London here. Bridge. ito yung reading. yeah. Yung ganyan. Nanginginig pa yung kamay ni Justin. Yung alam na alam. This one is Diba? Parang nagde-diffuse ako ng bomba. Alam mo naman, ayaw na ayaw ni Justin nagpa-fall. Alam niyo, maingat ako sa mga Yes! Mel, paano mako-contact pag gusto namin bumili yung mga kapatid natin pag interesado sila? We're available in Facebook, Instagram, and Shopee at Ito. Hobby Club PH. Hobby Club Yes. PH. From mga Ang mga 700. binibenta niyo ba, puro puzzles lang? Yeah, all puzzles. Okay, okay. So, kung ang budget mo ay nasa under 1,700 Meron. hanggang sa yung pinaka-high-end, magkano? That's tutu. Uy, still. Uy, cute yan! Ay! Parang cows yan, di ba? Nakakatuwa. Saka sikat ng bear na to. Yeah. Wait, gaano kalaki yan? Collectible. Gaano kalaki yan pag nabuo? That's same size as the box. So ganun kalaki. Great. Yan talaga Christmas okay gift pang display. ideas. Yes. Maraming salamat, Mel, dahil meron kami mga option ngayon. Contact nyo lang si Mel Chauco ng Hobby Club PH. Alright, mga kapatid, eto na, simula ng ating Fun Thursday. Salubungin na natin ang araw natin may ngiti at pag-asa. Ako po si Chiki Roa Puno. Huwag mahiya, be extra ngayong araw na ito as in extra inspired, extra motivated para ma-achieve ang dapat natin gawin. Kaya mo yan, kapatid. Ako, si Dimples Romano. Yes, tama ka dyan, Mama Dims. Focus lang tayo, pero syempre, dapat pangdihinan na rin ang ating happiness para mas-share natin sa ating mga iba pang kapatid. Ako po si Mikey Reyes. Ang isa pang dapat share ang energy. At after a long day, so ito naman yung pamparelax mo. Diba? Para good energy muna tayo. Kaya naman, galaw-galaw na po at ihanda na ang mga dapat ihanda. Samahan na rin ang inyong paboritong morning kasano. Ako po si Justin Quirino. Yes, at syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga maiinit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po, si Maui David. Kaya naman po ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, at ito naman, ang iba pa namin pinanda para sa ating agahan. Tito Mikey. Speaking of kids, at kids at heart, at mga isip bata. Lalo na sa mga mahilig sa soft drinks. Naku, natamaan ako dito. Lalo sa mahilig sa soft drinks. Attention, sobra-sobra po ang asukal ng soft drinks. Pero no worries, may alternative yan. Ang ating morning doctor na si Doc Dex Makalintal. Abangan yan sa Sandok ni Doc. Usapang kumpiyansa sa sarili naman po, pag-uusapan natin kung ano ba itong tinatawag nilang imposter syndrome. Aba, interesting. Ano ba ang nagiging epekto nito sa ating confidence? Ang mga sagot po sa Payong Kapatid. At issue naman sa relasyon sa mga napasok sa mapupusok na sitwasyon dyan. Mapupusok na sitwasyon dyan. Talakayin natin ang mga karapatan ng legit na asawa laban sa mga
kabit. Mamaya Diyan, hindi tayo yan. nakaka-relate. Hindi. Legal po to, sa legal po to. Ito naman mga legit amazing actress ang ilan sa mga bibidang bituin ng bituin ng upcoming period horror films, MMFF film na Malyari, Elise Hoson at Janela Salvador. Makikibanding po sa atin live! At sa mga umaaksyong balita naman sa Frontline sa umaga, matapos ang baha, matinding putik, bumalot sa maraming lugar sa Northern Samar. Sa kabila naman ng kaliwat kanan, mga kilos protesta ng mga grupo ng Chuper, LTFRB, nanindigan sa deadline ng PUV modernization sa katapusan ng taon. At sa showbiz, Korean supergroup na Blackpink na imbitahan sa Buckingham Palace sa London. Wow! Mga blinks, Share the fun at ang inyo pong mga nagagandahang mga ngiti ngayong umaga at malay nyo, kayo nang manalo sa Kagumoka Ako. Simple lamang po mga mechanics natin. Tutok lang sa amin dito sa Good Morning Kapatid at pabonggahan lang po ng selfie habang nanonood ng ating programa. I-PM po or private message lang yan sa aming official Facebook page, that is Good Morning Kapatid. Mas pang malakas ang selfie, mas wagi. Ang mapipili po magwawagi ng 500 pesos worth of lunch! Kaya naman, Kagumoka, selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Matapos ang malawakang pagbaha, matinding putik, problema ngayon sa maraming lugar sa Northern Samar. Deadline ng consolidation o pag-anib sa mga kooperatiba at korporasyon ng mga jeepney driver at operator tuloy pa rin sa December 31. Mga hindi susunod, aalisan ng prangkisa at di na papayagang bumiyahe. Isa sa top 10 most wanted ng Quezon City dahil sa pagtutulak ng droga. Arestado ulit. Panibagong batch ng mga Pilipinong naipit sa sigalot sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon nakauwi na sa Pilipinas. Gobyerno, ginagawa raw ang lahat para mailigtas ang 17 Pinoy seafarers na kasama sa mga hinostage na mga rebeldes sa Red Sea. NLEX Import Thomas Robinson at Team Manager Pido Harencio nagsigawan. PBA Commissioner Willie Marshall kinailangan pang mamagitan. At mga miyembro ng Blackpink nagpuntang Buckingham Palace at binigyang parangal pa ni King Charles III. Matapos ang baha, matinding putik naman ang problema sa maraming lugar sa Northern Samar. Natabunan din sa landslide ang kabuhayan ng maraming residente. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kahit saan lumingon, puro nagtumba ang mga puno, mga pananim na nalubog sa baha ang makikita sa bayan ng Katarman dito sa Northern Samar. Habang ang mga bahay, kung hindi nabalot ng putik, nagkanda sira-sira naman. Ang iba nga, tuluyang nawalan ng tirahan. Gaya ni Nanay Rosita na nadatnan namin nasa kalye. Ang bahay kasi nila, banyo na lamang ang naiwan matapos tangay ng mataas na tubig. Wala kami mapera. Pagkuha ka ng bahay namin, andun na naanod na. Puro hanap buhay namin dito, puro lang mga gulay. Ngayon, mga ganyan, wala kami nitatanim, wala kami makuha mga produkto. Hirap sila makalabas o makahingi ng tulong. Dahil sa kalapit na bayan, makapal na putik, bato, troso at mahabang pila ng mga sasakyang nagpupumilit makalusot ang bubungad. Nag-iwan ng kaliwat ka ng landslide ang mga pag-ulan kaya naman nag-deploy na rin kaagad ng ilang mga backhoe para mapaspasan yung pag-alis ng mga humambalang sa kalsada. Target kasi nila madaanan kahit yung isang lane dahil isa ito sa mga main road patungo sa Katarman kung saan naroon ang kapitolyo ng probinsya.
Ang ilan sa mga nakasakay, nilakad na lamang at pinanik ang mga tumabon na lupa. Habang sa ibang lugar, ilang bahay naman ang natabunan. Yung mga galing sa Duli, yung mga paninda na natabunan. Yung iba nasa ilalim, yung mga mineral water, tsaka mga suka, toyo, nandyan sa ilalim. Bahay po ba ito? Oo, bahay namin. Sa tala ng Lope de Vega LGU, nasa mahigit 200 ang partially damaged na mga bahay, habang 7 naman ang hindi na talaga matitirahan dulot ng landslide at matinding baha. Gustuin man daw magbigay ng construction materials sa lokal na pamahalaan, pero tanging food packs lamang daw ang kakayanin ng kakarampot nilang pondo. Ang naging problema kasi doon sa mga supply siguro, kasi transactions, kaya election pa lang. So, ang iba walang pondo, limitado yung pondo. Git ng lokal na pamahalaan, sanay na sila sa mga pagbaha at ilang insidente ng landslide, pero wala raw illegal logging sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kaugnay na balitang yan, kasalukuyan namang nagsasagawa ng online briefing si Pangulong Bongbong Marcos para kumustahin ang sitwasyon ng mga binaha sa Northern Samar. Personal dapat na bibisita ang Pangulo sa Katarman ngayong umaga galing Tacloban para magsagawa sana ng aerial inspection at mamimigay ng ayuda sa ilang evacuees. Pero hindi siya natuloy dahil sa masamang panahon. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng Pangulo ang meeting via Zoom na dinaluhan ng ilang cabinet secretaries at mga opisyal ng provincial government. Maulan sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw dahil pa rin sa shearline at amihan. Kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Palawan, Quezon at Bicol at sa ibang bahagi ng Southern Luzon. May pag-ulan pa rin sa Northern Samar kaya pinag-iingat ang mga residente sa posibilidad ng pagbaha at landslides. Mahinang ulan naman ang mararanasan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Apayao dahil sa amihan. Sa Metro Manila naman, posible ang maulap na panahon na may pulupulong mahinang pag-ulan. Simula na ngayong araw ang Stop and Go scheme sa ilang kalsada sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, hanggang November 26 ang Stop and Go scheme sa ilang bahagi ng EDSA, Jokno Boulevard, Macapagal Boulevard, Rojas Boulevard at Atang Dalarama. Para yan sa isinasagawang 31st Annual Meeting of Asia-Pacific Parliamentary Forum sa Philippine International Convention Center o PICC. Intermittent o magiging pasulpot-sulpot ang gagawing stop-and-go scheme ayon sa MMDA. Magde-deploy naman ang ahensya ng mahigit 300 personnel para gabayan ang mga motorista. Sa kabila ng mga kilos protesta, naninindigan ng LTFRB na tuloy pa rin ang PUV Modernization Program ng gobyerno. Ayon kay LTFRB Executive Director Attorney Bob Peig, sa December 31, 2023 pa rin ang deadline para sumali ng kooperatiba ang mga jeepney driver at operator. Ang mga hindi susunod dito, tatanggalan na ng prangkisa at hindi na makakabiyahe. Paliwanag ni Peig, magiging pabor naman ito sa mga tsuper. Makakatanggap kasi sila ng mga benepisyo gaya ng government subsidies. Mas mapapadali ang pag-utang nila sa mga financial institutions. Yung deadline po ng consolidation, franchises na magtatapos po sa December 31, 2023. At sa ngayon po, ang kagawaran po ng transportasyon at LTFRB po ay very firm dito po sa deadline po na ito. Pag hindi ka nakapag-consolidate, hindi ka nakapagparehistro bilang kooperatiba, by December 31, ang isang jeepney driver operator talagang hindi na makakabiyahe. Opo, kasi mawawala na po yung authority po nila na bumiyahe po. Nadagdagan pa ng 8 ang mga OFW na umuwi sa gitna ng gulo sa bansang Lebanon. Ang ilan sa kanila wala na raw munang balak mag-abroad muli. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Masayang sinalubong ng mga opisyal at tauhan ng Department of Migrant Workers ang 8 overseas Filipino workers mula sa Lebanon na dumating sa NAIA Terminal 3 kagabi. Sila na ang ika-9 na batch ng mga OFW na umuwi mula sa nasabing bansa. Nangangamba na sila sa kanilang kaligtasan sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hezbollah. Kabilang sa kanila ang 55 anyos na si Maria. Mayat-mayang pagsabog raw ang kanyang naririnig noong nasa Lebanon pa. Gusto ko na pong umuwi dahil sa sitwasyon po doon sa Lebanon hindi po na maganda. Dahil sa parte pong South talagang ginegera, magulo. At tapos doon sa, natatakot po ako na baka pati doon sa North. Ilang taon
17 taong nagtrabaho si Maria sa Lebanon bilang isang domestic helper. Pero mananatili na lang daw muna siya dito sa bansa para asikasuhin ang kanyang amang may sakit. May tulong pinansyal naman daw ang pamahalaan para sa mga Pinoy na ayaw ng mga ibang bansa muli gaya ni Maria. Magandang panimula yung at the very least 125,000 pag-uwi. Magandang panimula yung pantawid until makahanap sila ng trabaho. Ngayong araw naman, inaasahan ang pagdating ng 42 Pinoy mula naman sa Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sinisigurado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ginagawa ng gobyerno ang lahat para maiuwi ang 17 Pinoy na hinostage ng grupong Houthi sa Red Sea. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan na ang DFA sa Saudi Arabia, Oman, Qatar at Iran para mapauwi ang 17 Pilipino na nagtatrabaho sa sinamsam na cargo ship. Kinakausap na rin daw ng Department of Migrant Workers ang pamilya ng mga hostage. Pag-aari ng isang Israeli businessman ang hinostage na barko na sinadyang puntiryahin ng Houthi bilang suporta sa grupong Hamas na nakikipagbakbakan ngayon kontra Israel sa Gaza Strip. Balik-kulungan ng isa sa most wanted ng Quezon City. Ang suspect makailang beses nang nahuli dahil sa pagtutulak ng droga. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Wala nang nagawa ang lalaking iyan ng hainan ng warrant of arrest sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Holy Spirit, Quezon City kahapon. Para iyan sa kasong may kinalaman sa pagtutulak ng ilegal na droga. Kinilala ang suspect na si alias Jolo, 23 anyos. Ayon sa Quezon City Police District Station 14, nahuli na noong September 15 sa isang buy-bust operation ng suspect. Agad ding nakapagpiyansa ang suspect sa halagang 40,000 piso. Yun nga lang, hindi raw ito sumunod sa requirement na ibinigay sa kanya ng korte. Nag-plea bargaining siya doon sa kaso na yon. Ngayon, pagbigyan siya ng makapag-probation, nakapagpiyansa siya. Subalit hindi siya umattend ng drug dependency evaluation na nire-required ng korte. Itinuturing na ika-4 sa top 10 most wanted ng stasyon ng suspect. Dati raw nagtutulak ng droga ang lalaki sa Barangay Holy Spirit at mga kalapit na lugar. Sa investigasyon, lumalabas na 2 beses na rin siyang nahuli dati dahil sa pagsusugal. Mga parokyano na yung karatig barangay nila. May katabing barangay na malapit lang yung Barangay Commonwealth. Todo tang ginawa ng suspect sa krimen. Wala rin daw siyang ideya tungkol sa warrant laban sa kanya. Hindi po totoo yun, sir. Na nagbibenta ako, sir. Hindi ka raw uma-attend sa mga programa sinabi ng korte. Hindi ko po alam, sir, na may ganun pa po silang sir eh. Kung alam ko naman, sir, pupuntahan ko naman po yun, sir. Inaayos na ngayon ng kapulisan ang return of warrant ni alias Jolo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Magsasampa ng reklamo ang isang motorcycle taxi company laban sa isang driver na nanggit-git sa kanilang rider sa EDSA. Ang insidente sa pool sa dashcam. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa pool sa dashcam ang motorcycle taxi rider na ito na dumaraan sa bahagi ng EDSA southbound sa Mandaluyong. Sa kanyang gilid, kita naman ang isang orange na SUV. Nakabukas pa ang bintana nito sa driver's side. Ilang saglit pa, bigla na lang binangga ng SUV ang motorsiklo. Tumilapo ng rider at kanyang pasahero habang nagtuloy-tuloy lang ang nakabanggang sasakyan. Ilang nakakita naman ang huminto. Naidala naman sa ospital at nasa ligtas ng lagay ang rider na kinilalang si Renz Nirol Tesoro at kanyang pasahero. Kwento ni Tesoro sa mga opisyal ng kumpanyang angkas, bago pa ang insidenteng nakunan sa dashcam ay hinahabol na siya ng driver ng SUV. Posibleng nagalit daw ito nang masingitan niya sa gitna ng matinding traffic. Minura pa raw siya ng driver. Time na nakatutok siya sa akin, biglang binaba niya yung yung window niya po. Tapos may narinig na po. Yung isip ko, nasabi mo na yung gusto mo. Nasabi mo na yung gusto mo na kala ko diretso nga. May plano po pala siyang kabigin niya. Ayon sa angkas, nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng SUV na kinilalang si Pedro Magalit. Wala pa siyang pahayag kaugnay sa insidente. Nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad ang rider at pasahero para sampahan ng kaukulang reklamo si Magalit. Desidido rin daw ang angkas na kasuhan ng driver. We really hope that people can not exhibit road rage sa daan and talagang magkaroon po tayo ng mutual respect for both sides. Iyon po talaga napaka-importante.
Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nababahala ang may-ari ng isang bakery sa Cebu matapos paputukan ng baril ng riding in tandem ang tindahan. Ang naturang bakery dati na raw pinagbabato. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang pagdaan ng riding in tandem sa harap ng isang bakery. Maya-maya pa, biglang bumunot ng baril ang angkas nito at pinaputukan ang bakery. Ang lalaking nakatayo sa gilid, muntik pang tamaan. Sa takot, pumasok siya sa loob ng tindahan. Sa iba namang anggulo ng CCTV, kita ang malapitan na pamamaril ng mga salarin. Halos mabitawan na ng mga suspect ang baril. Pareho silang nakaputing damit at naka-helmet. Bakas ang tama ng bala sa salamin na istante ng mga tinapay. Tumagos naman ang bala sa loob ng bakery at tumama sa refrigerator. Mabuti na lang wala pa ang nagtitinda nang mangyari ang krimen. Sa ngayon, nakikipagtulungan ng barangay sa mga pulis. Hopefully the PNP makakuha na sila ng lead investigating the incident and hopefully ma-identify na nila kung sino yung mga suspects. Base sa investigasyon, hindi ito ang unang pamamaril ng dalawang suspect sa parehong lugar. Noong una raw, naglabas din ng baril ang mga suspect pero hindi natuloy ang pagpapaputok. Sumunod, pinagbabato naman daw ang bakery ng malalaking tipak na bato. Nababahala naman ang may-ari ng bakery sa kanilang seguridad. Pinakabahan at natatakot pag natutrauma na din pag may mga motor na dumadaan, lalo na kung nag-stop sila. Hindi pa matukoy sa ngayon kung may malinaw na motibo sa pamamaril o kung nangtitrip lang ang mga suspect. Pina-find out natin kung was it really to shoot somebody or talagang parang ano lang ba, parang indiscriminate yung nung ginawa nila yung pagbaril. Tinitingnan nila kung ano yung anggulo ng pangyayari. Patuloy ang pagtugis sa mga suspect gamit ang mga CCTV footage at ang plaka ng ginamit na motor. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Malapit na raw masagip ng mga rescuers sa India ang 41 manggagawang natrap sa isang tunnel. Kasalukuyang gumagawa ng butas ang rescue team para maabot ang mga manggagawa. Buhay pa rin ang grupo kahit pa 11 araw na ang lumipas mula ng matrap. Napadalahan na rin sila ng pagkain, gamot at oxygen. November 12 pa, natrap sa tunnel ang mga manggagawa. 2 patay sa pagsabog ng isang kotse border ng Amerika at Canada. Nangyari ang pagsabog sa Rainbow International Bridge sa Niagara Falls. Nasawi ang 2 sakay ng kotse habang sugatan naman ang isang border patrol. Dahil dito, isinara na muna ang lahat ng 4 na border crossing sa pagitan ng New York at Ontario. Ayon sa US officials, walang indikasyon na terorismo ang dahilan ng pagsabog. Wala ring nakitang mga pampasabog sa sasakyan ayon sa local news reports. Patuloy naman ang investigasyon ng US at Canadian authorities sa car blast. Mga kapatid, tinambakan ng TNT Tropang Giga ang Terra Firma Jeep para sa ikalawa nilang panalo sa PBA Commissioner's Cup. Dikit pang laban sa first half pero nagbago ang ihip ng hangin pagpasok ng second. Mainit ang naging opensa ng TNT at na-outscore nila ang Jeep 41-16 sa third quarter. Nagtuloy-tuloy na ito hanggang natapos ang laro sa final score na 133-93. Sa pangalawang laro naman, tinalo ng NLEX Road Warriors ang Northport Batang Pier 112-104. Napababa ng Northport ang 17-point lead ng NLEX sa 4 sa fourth quarter. Pero hindi nagpatinag ang Road Warriors at iginapang ang panalo. Kapwa 2-2 na ang win-loss record ng parehong koponan. Kasunod naman ang panalo ng NLEX, nagkasagutan sina Thomas Robinson at Northport team manager Pido Harencio. Kinompronta ng dalawang isa't isa pagkatapos ng laro na siyang naman naging mitya ng sigawan sa hallway papuntang dugout. Kabilang sa mga umawat si Commissioner Willie Marshall. Pumagitna daw sa dalawa si Coach Pido dahil nagkasagutan din bago yan sina Robinson at Northport Governor Eric Arejola. Nagugat ang lahat ng iyan sa third quarter ng laban kung saan nagipisikal sa isa't isa si Robinson at JM Calma ng Batang Pier.
Hindi na daw po babalik sa 7th installment ng hit series na Scream ang aktres na si Jenna Ortega. Conflict daw kasi ito sa shooting schedule ni Jenna sa Season 2 ng hit Netflix series na Wednesday. Gumanap bilang Tara Carpenter ang aktres sa Scream 6. Bukod kay Jenna, hindi rin babalik ang on-screen sister niyang si Melissa Barrera. Inalis si Melissa sa Scream 7 dahil sa mga post niya tungkol sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Pinarangalan po ni King Charles ang Blackpink members na sina Rosé, Jisoo, Liza at Jennie dahil sa kanilang climate advocacy. Personal nilang tinanggap ang pagiging honorary members of the Order of the British Empire sa Buckingham Palace nitong Miyerkules. Nakita ring nakikipagtsikahan at tawanan din ang Blackpink members kay King Charles nang tanggapin nila ang kanilang parangal. Mismo pong si King Charles pa ang nagsabi na umaasa siyang mapanood mag-perform ng live ang Blackpink. Dati na rin pinarangalan ang Blackpink members dahil sa pagiging climate advocates noong 2021. Hinikayat daw ng grupo ang milyong-milyong kabataan na makilahok sa naturang conference tungkol sa climate change. Yes, at ito naman pinarangalan din sa Buckingham Palace ang dalawang Filipina nurses. Mabuhay po kayo, kasama na dyan si Brenda De Ocampo na ginawaran ng prestigious member of the Order of the British Empire o MBE medal. Di ba ang ganda? Di ba no? Iginawad po ang MBE medal sa mga individual na may outstanding achievement o service sa kanilang field at nagsisilbi pong ehemplo para sa iba. Lead nurse po si De Ocampo sa Acute and Specialist Medicine sa Charing Cross Hospital ayon sa website po sa Tinig UK. Ang British Empire Medal or OBEM naman po ang iginawad ng Buckingham Palace kay Louis Horn. Officer ng Filipino Nurses Association United Kingdom po si Louis. Nagpapasalamat naman si Louis sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Parang mas excited ako dun sa dalawang nurse natin. Kasi galing-galing. Galing naman. Nakaka-proud. Pero speaking of Blackpink, maraming blinks ang proud. I'm sure mga kinikilig. Kasi imagine ka-rubbing elbows nila, di ba? Si King Charles. Go, Jenny. And Rosé. Wala si Prince William. Si Rosé may bias. O, alam na natin mga bias. Okay, abangan mamaya ang ilan sa stars ng MMFF period horror na film na Malyari. Elis Hoson at Janela Salvador may kulitan sa atin this Thursday morning live. Sa payong kapatid naman po, kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Naku, napaka-importanteng tutukan natin to. Dahilan nga ba kung bakit nasasayang ang maraming oportunidad sa buhay? Papag-usapan po natin yan maya-maya, ang imposter syndrome. At sa sandok ni Doc, gaano karami nga ba ang asukal sa isang bote ng soft drinks? Alamin natin yan at ang alternatibong panulak na mas healthy at mas masarap pa. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik pa ang inyong favorite morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid sa mga mahilig mag-gym dyan tulad namin, Doc Dex, of course, diba? For sure, uhaw galore din kayo pagkatapos ng workout. Pero hinay-hinay din po sa refreshing drinks dahil baka naman sobra ang sugar content ng mga yan. So, yan ang ipaliliwanag ng ating registered siya. Nutritionist, dietitian, na si Doc Dex Macalinta. Hi, Justin. Good morning, kapatid. Kamusta? Okay. Tanong ko lang muna sa'yo. Kunyari, this one. Tanong ko lang. Tanong ko lang. Ito sa pang-araw-araw na pamumuhay mo, kung iinom ka ng soft drinks na ganitong kadami, gaano karami ganito kaya mong inamin? Kaya? Kaya mong inamin. Kaya, sa isang araw.
4. Kaya? Kaya. Pero hindi ko ginagawa. Pero hindi mo ginagawa. Sige, so 4 na ganito, no? Alam mo ba na ang isang ganito, no, isang ganitong kataas na soft drinks natin ay magbibigay sa iyo ng sandamakmak na asukal. Ang isa nito ang isa nito would give you ganitong kadami, no? So kung titingnan mo yan, around that would be around 12 grams of sugar. 12 grams na ito. Yes, so kung 4 yan, ganito kadami yung ilalagay mo sa ganito karami, yung inilalagay mo. Yung basihan talaga yung sinasagot ko na 4 no? Sige na nga. Okay, So kung ano yan, kung 4 na 12 grams. So that's 112 grams. Oh my gosh. So ganito kadami. So that's almost 2. Okay. So that's almost 48 grams of sugar na inilalagay mo sa katawan mo. So right now, right now we are at 47.6. Oh my God. This one is 48.8 grams of sugar. 48 ganito kadami, ganito karami yung nilalagay mo na sugar sa katawan mo. Tsaka Doc Dex, I think yung World Health Organization, yung advice nila is dapat 25 grams of added sugar lang per day, added sugar. Of added sugar. Yes, of added sugar. Ito, added sugar na rin to. Added sugar na to. So that's almost twice ng asukal na kinakailangan mo sa buong araw mo. At ang ating mga problema dyan, maaari kayong magkaroon or mag-develop tayo ng diabetes. Kaya dito sa Pilipinas, pang-4 sa top killers ng mga sakit ang diabetes. No? So that's the 2022 statistics natin. No, bukod dyan, yung diabetes din po kasi ay link sa pagkakaroon ng iba't ibang klase ng mga sakit, katulad ng hypertension, ng inyong mga heart disease. Actually, ang isa sa mga komplikasyon ng diabetes ay heart disease. No? O nagkakaroon minsan ng heart attack. Kaya ang nangyayari, mataas pa rin ang level ng heart attack sa Pilipinas. So yan yung nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga tao. So may relasyon din. So may relasyon din talaga sila. So maraming may relasyon sa buhay, pati may mga sakit, nagkakaroon din ng relasyon. So, sana all. So mga kapatid, kung ganito karami ng asukal ang inilalagay nyo sa inyong mga katawan, medyo magkakaroon tayo ng problema. So anong solusyon natin? Sa mga tao na may hilig pa rin, gusto pa rin nila talaga na medyo may tamis, medyo may lasa yung iniinom nila, pwede kayong mag-infused water. So meron tayo ditong gamit ng infused water. This is very, very simple po mga kapatid. Gagawin nyo lamang, meron lamang tayong isang pitchel ng tubig, pitchel ng tubig, at maglalagay tayo ng choice ninyo, kahit ng fruit, maaari, kadalasan ang ginagawa nila is itong lemon water. So you just put lemon in it, Pwede kayo maglagay ng lemon, mga 2 hanggang 3 piraso ng lemon sa 2 hanggang 3 slices ng lemon sa 1 litro ng tubig. So, in 1 liter of water, and then hahaluin nyo lamang po yan. And then po pwede nyo pisain ng onte para lumabas yung mga antioxidants na meron tayo. So, other added benefits ito, nakaka-support din ito ng ating katawan dahil because of the vitamins and minerals and antioxidants that you get from your infused water. Sabi nila na Doc na pag ini-infuse mo yung lemon sa water, maging anti-acidic yan. Tama ba yan? Medyo ganun. Pero depende pa rin kasi sa pagiging ripe ng lemon mo. At saka depende pa rin talaga sa pwede nyo i-check yung alkalinity ng tubig ninyo. Also, isa ring maganda na added benefit ng lemon water is that you get the vitamins and minerals and the antioxidants you get. Okay. So and then meron ka ng lasa. Pero ang caveat lang dito, minsan ay merong mga pagkakataon na nagiging acidic din yung mga tao. Kasi depende nga sa nagagamit ninyo na lemon. So pagka ganon, kailangan mag-ingat. So i-test muna natin ng ating mga sarili kung swak ba sa inyo itong lemon water. Okay, test muna. Sige. So may lemon tayo. May lemon tayo. Ating pipisa-pisain lang ng onti yan. At ito, pwede nyo itong i-ref. Or pwede rin dagyan ng yelo para lumamig para sa... Gaano katagal, Doc? This one? So for example, ilang days siya pwede iwanan lang sa ref? Iwanan lang sa ref. I would suggest within 1 day, maubos yun na. Kasi 1 litro ng tubig, kinakailangan maubos yan. Okay. So pwede na natin tikman to. 1 day. So yan, tikman na natin. Ayan, kung gusto nilang tikman. So lemon-infused water muna tayo. So this one, ayan. So nariyan pa rin yung lasa niyan. At maaari pa rin natin itong gawin para sa ating mga kapatid. Okay. So nariyan pa rin yung lasa ng lemon. Nariyan pa rin yung goodness ng water, so you prevent dehydration. Okay. Cheers. At tawagin na natin yung si Maui, Dimples, Tito Mikey, Mami Chiki.
May patubig tayo ngayon. So, May tubig pa rin. pa-infused tubig tayo. Tubig tayo ngayon. Oh, kamusta? gusto ko sabihin sa'yo Ano? dahil dyan sa pinakita mo, di na ako magsusoft Di na kami drink. magsusoft drinks. Mamaya na ulit. Ganyan kadami, no? Ganyan kadami yung... Pag hindi ka nanonood, KJ ka din eh. Cheers! Cheers po sa inyo! Para hindi kayo ganito karami na sukal na naiinumin. Kasi ang atin pong, yun nga pala, ang required lamang sa atin is around 25 grams nga. Pero kapag ka po kayo diabetiko, hanggang minsan tinatanggal po talaga natin ang added sugar sa inyong mga diets. Thank you! Thank you so much, Doc Bex. Lasa na parang healthy na. Parang, this is good for me. Parang healthy na agad. May acting ka ba? Nag-workshop kayo, di ba? Commercial. Dinaw na nga ni Tito Mikey. Pwede artista to siya. Game! Okay, mamaya po, hihimayin natin ang mga karapatan ng mga legit versus mga kabit. Naku, ipapaliwanag yan ni Attorney Buko sa Legal Bato. At sa Payong Kapatid, pag-uusapan naman natin ang imposter syndrome na dahilan kung bakit nalilipasan ng oportunidad ang marami nating mga kapatid. At para naman mas gawin pang exciting ang ating Thursday morning, ang mga bituin ng Metro Manila Film Fest entry na Malyari, Janelle Salvador at Elise Hoson, makakakwentuhan natin mamaya live. Parang scared ako dyan. Horror! Pero huwag kayo alis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good Morning Kapatid! Lagi po tayong naghahangad ng tagumpay. Pero pag nandyan na, iba't iba tayo ng paraan ng pagtanggap. May mga naniniwalang deserve nila. Pero meron din namang nag-iisip na baka tsamba lang. Uy. Or hindi pala ako yun. Ako, pag-usapan natin yan sa Payong Kapatid. Parang roller coaster ang buhay. Minsan lugmok, minsan mararamdaman mong nasa taas ka. Pero marami sa ating nahihirapang maniwala sa sarili kapag naaabot natin ang tagumpay. Yung bang pakiramdam mo ay sinwerte ka lang. Tulad na lang ng manunulat na si Daphne na nakararanas ng imposter syndrome. Akala ko walang chance na mapublish ako at all. Nung una, kumpiyansa ako sa sarili ko. Pero every time na magkakaroon ako ng mistakes or i-correct ako ng ibang tao, I started believing that maybe I'm not good enough. Hindi rin daw matago ni Daphne ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Lagi akong kinakabahan or namamasa yung mga palad ko. Nanginginig ako or I stutter most of the time. Minsan nauuna yung isip bago yung pananalita. Akala ko everything that I will say will turn out wrong. Dahil sobra na siyang nababahala, nagpatingin na raw siya sa espesyalista. I also went through a cognitive behavioral therapy, and then I brought that up with my therapist. So, kinonfirm niya that that is a real phenomenon wherein nagda-doubt ka masyado sa sarili mo. Kahit na may mga evidences naman na na-overcome mo naman. Dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili ay maraming oportunidad na pinalagpas si Daphne. Kabilang na riyan ang all-expense trip abroad at isang job promotion. Because of the fear na baka ay hindi ko pala kaya, I tend to push it aside and na-offer siya sa iba. Ayon sa senior psychologist na si Rhea Villa, may mga paraan para mabawasan ang pangamba ng mga nakararanas ng imposter syndrome. Ang imposter syndrome kasi, isa siyang cognitive distortion. Pag sinabi natin cognitive distortion, ito yung mga mental filters, no, kung bakit nagkakaroon tayo ng mga biases or meron na tayong perception. So, ang imposter syndrome, ang naiisip kagad ng tao na hindi siya enough, na feeling niya isa siyang fraud o peke. Kahit na opposite naman yung nangyayari. Kung meron ba tayong symptoms sa parang hindi tayo good enough, siguro whenever we do something na
kung ano mang task yan, we need to be in the moment. Ang imposter syndrome kasi nakaka-anxiety siya, no? Anxious yung person. Being in the moment would lessen that fear. Ang ganda ng sharing ni Daphne dahil alam ko lahat tayo to a degree nararanasan yan. In fact, magugulat kayo. Ang sabi ng mga pag-aaral, yung mga pinaka parang accomplished, sila yung mga nakakaramdam nun. Eto sabihin ko sa inyo, yung mga typical. Una dyan, yung mga perfectionist yan. Kasi gusto nila lagi perfect. Pag hindi papunta sa ganun, feeling nila failure na. Yung mga eksperto, yung mga professionals, doctors, award-winning actors, lahat ng mga ganyan. Ang dali nilang ma-feel na parang hindi ako enough dahil kung hindi nila maabot yung gusto nilang usual performance, di ba? Ang mga nanay, yung mga super nanay dyan, akala nila pwedeng gawin lahat. Nung lahat kasi, di ba, multitask. Akong bahala sa lahat. Pag meron silang hindi nagawa, ang sama-sama na naloob nila, nadadown na sila at sobrang nega na, di ba? Parang lahat tayo na, sino pa? Yung mga henyo, yung mga super talino na alam nila, ina-expect ng lahat na matututunan nila agad, tapos hindi nila nagagawa Van yun. Gogh, Albert Einstein. Sobrang na tapos yung isa pa, yung mga gusto nila, feeling nila kaya nila gawin alone, yung nahihiya or ayaw humingi ng tulong sa iba. Yan yung mga typical. May nakaka-relate? Oo. Justin, Hi. Hindi, saan ka nakaka-relate doon? Are you any of those or? Parang mix of each of those. No? Hindi yung, for example, asking for help. Minsan nahihiya din kasi to ask for help. Depende rin. Kasi may mga may social cues and everything din dyan, di ba? Maui. Ako, Mami, actually, sa mga binanggit mo, siguro mga 3 doon ako. Kaya sobrang guilty din ako, so mukhang may imposter syndrome ako. Unang-una yung pagiging perfectionist. Sa pagiging perfectionist ko, maliban sa the whole totality of imposter syndrome, ang isa dyan is, nagiging nade-delay ko yung mga trabaho. So, kasi gusto ko nga perfect, parang, this is not, hindi ito yung lugar, hindi ito yung itsura na gusto ko. So, nagpo-procrastinate ako. Yun yung isa sa problems ko. At saka yun nga, magiging pessimist din. So, puro negative, unfortunately. Pero, parang like ko iniisip na, it's gonna go wrong, may maling mangyayari. Or hindi ako good enough, or kulang ako sa ganito, or nagkamali ako, then I'll be so hard. Di ba you know that, Mami, na medyo mabigat yung dating sa akin pag may pagkakamali ako. Minsan pinapaginipan. Yun na yun. You dream about it. You dream about it. Ako naman iba. Kasi sa akin, napansin ko sa cycle ng buhay ko, yung pinaka-takot-takot na mga desisyon, yun yung pinaka-malalaki yung fruits of the labor. Okay. So, I actually like doing things afraid. So, kung hindi ko alam kung paano to gawin, na-excite ako kahit natatakot ako. So, and I've also learned how to be more forgiving of myself. So, for example, nagkamali ako today, natatawa ako doon kasi, nagkamali ako today, bukas ulit. Ganon. That's a good thing. Pero maniwala kayo, hindi agad ganyan si Dimples. Natutunan na lang niya. Natutunan, hindi agad. Pero, proseso yan. Na ako lang kung may ipapayo ako sa kanila, ate, alam ko mahirap ang buhay. Ang problema hindi nawawala, araw-araw bumibigat yan. Pero sabihin ko sa inyo, yung problema, pag yan tinambayan nyo, dadami lalo. Ay, totoo. So, i-address natin. Sabi nga nila, don't just go through it, grow through it. Wow! Galing! Si Mikey, kala nyo, paka-confident na dating. Meron din yan kuminsan, I'm sure. Ano naman sa'yo, Mikey? I think of the 5 of us kasi here, the pandemic basically changed my life. Parang feeling ko papasok ng pandemic. I don't know if you guys were doing the same thing, entering the pandemic. Sa akin, totally different person. Like, atleta ako, papasok ng pandemic. Now, it's like, nagugulat pa din ako na nasa morning show ako or sometimes na nasa news ako when people send me pag namalabas sa frontline. So, medyo parang, siyempre, the pre-pandemic life was longer than the now, di ba? 2 years pa lang, di ba? So, parang, nandun pa ako sa, talaga, utak ko dati, parang jack lang ako, di ba? Parang, player ako dati, basketball player. Ngayon, parang, ganyan na ba? Parang si Tito Mikey, iba kay Mikey, yung lumalaking Mikey. Okay lang yun. At saka napakaganda na nag-share tayong lahat para malaman ninyong lahat na hindi kayo nag-iisa pag nararamdaman nyo yan. Dahil yun naman ang unang kailangan is malaman nyo na may ganyan. Normal din naman. Sabi nga ni Mami Dims, wag nyo lang tambayan. Kailangan nyo lang talagang, wag nyong wag nyong pabayaan na kainin kayo ng mga pangamba ninyo. At wag nyong kalimutan din na yung pagkukumpara, yan ang kuminsan pinakamasakit. Kasi ang kinukumpara nyo kuminsan yung pinakapangit
pangit na nakikita nyo sa sarili nyo dun sa pinakamagandang pinapakita ng mga tao sa social media. Wala pong comparison yun. Kaya ingat-ingat sa pagko-compare. Yes. Diba? Huwag kakalimutan na mga kapatid, comparing is the thief of joy. Okay. Mamaya, salamat. Mamaya, sa legal ba to? Ayun. Away sa karapatan, legit versus kabit. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Abangan sa ang pamamagitan ni Attorney Buko. Tuloy-tuloy lamang po ang Good Vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasala sa umaga, ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. Po, agawan ng asawa, labanan ng karapatan sa paghaharap ng legit at kabit. Sino kaya ang mas may K? Yan ang sasagutin ni Attorney Buko sa Legal Ba To? Pura, makikiusap sana ako sa'yo. Ako na magbuburol kay Melchor. Perlita, wala kang karapatan. Kahit 20 taon kayo nagsama ng asawa ko, akin pa rin siya. Ako pa rin ang legal wife. Ako pa rin ang dapat magburol sa kanya at hindi ikaw. Maawa ka, Pura, may anak kami. Sa akin siya nagpunta nung may sakit siya, tapos ngayon gusto mo siya makuha. Gusto lang namin siya makasama hanggang sa huling sandali. Attorney, ako po ay nakisama sa taong may asawa. Ngayon pong wala na siya, ayaw po pumayag ng legal wife na ako ang magburol sa kanya. Kahit ako po ang huling nakasama niya at nag-alaga. Legal ba to? Legal po ito. Ayon sa Article 305 ng Civil Code, ang may karapatan na magdesisyon hinggil sa burol o libing ng isang tao ay ang kanyang mga tagapagmana ayon sa listahan ng mga dapat mabigyan ng suporta sa ilalim ng Article 199 ng Family Code. Una po sa listahan, ang legal wife. Kaya walang karapatan ang kinakasama o ang live-in partner kahit pa sa kanyang piling namatay ang nasabing mister. Attorney, ako po ay naging other woman at nagkaroon kami ng anak. After 15 years, inilantad ko sa pamilya ng asawa ko na nagkaanak kami. Pwede ko bang ihabol na palitan ang apelyido ng anak ko para maging legitimate child siya kahit patay na ang nakarelasyon ko? Pwede po ito ayon sa Article 176 ng Family Code na inamyendahan ng Republic Act 9255 noong February 29, 2004. Maaaring gamitin ng illegitimate child ang apelyido ng kanyang tatay kung may maipapakitang dokumento na kinikilala ng tatay ang bata bilang anak niya. Ito ay maaaring alinman sa mga sumusunod. Una, Affidavit of Admission of Paternity na pinirmahan ng tatay at ito'y nasa likod ng Certificate of Live Birth ng bata. O pangalawa, Affidavit of Acknowledgement ng tatay na kinikilala niya ang bata bilang anak niya sa anumang notaryo publiko niya ito maaaring gawin. O pangatlo, anumang dokumento na sulat kamay ng tatay at pinirmahan ng tatay na kinikilala niya ang bata bilang anak niya. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Buko. Marami kaming natutunan sa iyo sa aming pong pagbabalik ang ilan sa mga malalaking bituin ngayon. Malyaris, Elise Hoson, and Janela Salvador, mga kachikan po natin live na live. Tuloy-tuloy lang ang happiness kayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good Morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, kasama ngayon ang ating mga hinahangaang aktres ng kanilang henerasyon. Agree naman ako dyan. Ang stars po ng inaabangang horror film ng taon na Malyari. Kasama po ang aking roommate sa Milan, Miss Janela Salvador and the beautiful Elise Hoson. Good morning, mamas!
so beautiful. Can you imagine? These are moms, huh? These are moms. The beauty. Grabe, lahat ka ng mga dito. At saka, kaya niyo ba yung energy? Oo nga, kaya nga dito kami. Papanoorin namin kayo. Oh, wait. Ladies, kwentuhan niyo naman kami about Malyari. Bukod sa ang gwapo-gwapo ng mga kasama. Yes. Ano ba? Sino ba mauna? Ikaw na lang. Well, Malyari is gonna... Ako kasi nung sa set ako, lagi akong nasashock sa nakikita ko even as an actor there itself. Kasi I feel like ito talagang pinaka-nakakatakot na horror film. Amazing. This Christmas. Yeah. So, every time I'm on set, nagugulat ako sa set design namin, sa mga costumes, saan kayo prosthetics. nagsushoot? We did... Para alam namin kung ano yung lugar na iiwan. Bulacan. Bulacan nga. Malayong Bulacan. Malayo. Like liblib na Bulacan. Janelle. Actually, before this film was offered to me, sabi ko sa sarili ko, parang ayoko na gumawa ng horror. Kasi puro horror na yung ginawa kong films. Parang nakakota na ako sa horror. Pero syempre, nung in-offer to, and I found out na I was gonna be getting the chance to work with Papa P. Di ba yun nga yung sinasabi ko? How can you say no? Selling point. Yun ang selling point kasi ito, guys. Sabihin lang yung pangalan di ba? Ano ba yung Malyari? Sa pangalan nyo nung, ano nga ba? Malyari is, it's actually the surname of the first serial killer here in the Philippines. As in, based on a true story. Kind of. Parang this movie is inspired by the very first serial killer in the Philippines. And he was a priest. Si Piolo yun? Ganong klaseng horror, hindi yung mga ang pogi naman ng serial killer, di ba? Oo, sa bagay. Balita namin, tatlo yung timeline ng film na Malyari. No? So, paano yung treatment nyo dito sa film kung tatlo yung timeline niya? So, obviously, tatlo yung Papa P. Oh! Ay, apakasaya naman pala talaga ng movie Kaya na to. kung gusto nyo mapanood talaga. 3 times the Papa P. Papa P. Pwede na ba i-reveal? Si Elise yung... Yes, so I belong to one of the past timelines. And I'm from the present. Tsaka ang gaganda ng mga makeup nyo, no? Parang I'm so amazed talaga kasi ang hirap i-shoot po ng iba-iba ang timeline. No? Iba-iba. How different is it na when you make movies na horror compared to the other? Bilang artista tayo lahat dito. Of course. How different is it in challenges of making a horror film compared to, you know, other genres? Si Janela, ano na siya? Janelle. May master na Veteranong. Jaya, how excited na lang ba? Kumbaga, for you? Kasi I'm sure, Yeah. di ba, no? Like, for example, sabi nga ni Jaya, it's not something new Yeah. for her. Pero, how different excited is are it? you? How different is it? Yun yung ano ni Mike. I wouldn't accept this film if it wasn't gonna be different from the ones I've already done. So this is a different kind of horror. I think kung gusto niyo talagang matakot ngayong Pasko. Ba't niyo naman tatakot yung sarili niyo? Pero ang sarap ba? Ang sarap din. Pambalanse. Takutin niyo muna yung sarili niyo, tapos panoorin niyo yung ibang films para kiligin kayo. Ang hirap, can I just say, kasi pag nagtatanong tayo about the film, kapag horror kasi, ang hirap sabihin yung mga detalye. Kaya naiintindihan ko bakit pag nagtatanong ka, tingnan mo. Nakagulat eh. Kasi mawawala yung mystery. Yes, Pero ito na lang, ito is based, sabi nyo, based on a true story. So ito yung mga maaaring mangyari, ito yung mga tungkol sa totohanang tao. Iba kasi yung parang kapabalaghan, yung cult, iba, no? Ito, May realidad to ng life. It's inspired by the first serial killer in the Philippines. Pero meron din siyang twist to it. So meron din siyang kind of like ginawa pang mas extreme. Yes. At least ikaw kasi nakakalipat-lipat ka from one genre to another and I see you're doing such an amazing job, no? Thank you. So ako, gusto ko lang malaman, with the horror, how was it like for you? Kasi your face is very nostalgic eh, di ba, no? Like, kaya siguro ikaw yung nandoon sa past. Yung parang classic beauty. Very classic beauty. So ikaw, ano yung different flavor na dala mo dito sa horror film na Malyari?
It's actually my first time doing a horror film like this. So, yung experience ko, like I said earlier, every time I step foot on set, parang ganito pala, parang ako mismo na ako yung umaarte. Natatakot din ako sa mga... Yes, it's really authentic yung mga kaganapan sa set. And it was an enjoyable experience for me kasi I know that ako na proud ako sa film na to, doing it. So I feel like everybody who watches this would be amazed and would be proud. Can I just say that I also work with these producers for one of our films, sila Jay Cuenca, and I know they're super fantastic. Which film is this? This is for My Father, Myself. They did the PR and promo for us, for marketing. But okay, Jaya, ikaw, meron kaya ni Jane? Binalita ko yan nung I think mga few days ago na bagong project. Are you excited for this? Oh yeah. Janella. Oo nga may comeback. I'm super excited for this film because I get to work with Direk Jun Lana again. Fantastic. Hi, Direk. He's an amazing director and writer as well. And of course, excited kami pareho ni Jane kasi hindi namin in-expect na our follow-up project would be this soon. Yeah. Actually, we were supposed to do another film pa, pero nauna lang to. Okay. At saka malakas kasi yung following niyo. Iba ba? Kayong tatlo actually eh. Iba yung mga, iba kasi pumapasok sa industriya to, adult na sila. They've come to their own. Alam na nila, kayo mga bata pa lang, we practically saw all of you grow up in front of our eyes. Anong klaseng pressure yun? Actually, magkasama kami ni Elise sa Be Careful With My Heart. Sabay kami. Actually, not sabay naman, but diba? we have the same handler. We saw each other. Ate Jet ba kayo? Ito na lang, tingin nyo advantage na nag-start kayo na maaga kesa sa mga bagong pasok? I think so. Okay, I think why? there's an certain advantage to it. Kasi nga, na-experience namin how to start from zero. And then work our way up. Tapos nakakakuha kami ng advice from like our mga ates, you guys in the industry. Now that we're a woman. Now that we're women, so parang nakatulong din yung nakakasama namin. And I think nice, Ate, I want to point out that both women are moms and yet you see different flavors, different colors to them, and both very strong. Diba, no? Very, very strong yan. Magkaiba sila ng linyada. Pareho silang nagsimula ng halos parehong time. And yet they have come to be on their own and be strong in that path. That's what I'm most proud about you guys. Kayong lima. Diba? Flavor. Magpakapi ka, para talaga. Ang lagi si dalawang to. Sige na, ano pa yung gusto mo tanong, Justin? Commentators lang dito. Observe lang Baka may question. Pareho lang kami sa inyong lahat, mga kapatid. Spectators tayo sa kwentuhang mami nila. Just, baka may question ka for Ellie. Hi, Elise. Okay, Makoy. Makoy, taken. Ito. Sa horror films, mahilig ka ba sa horror films? Actually, takot ako. Tapos Tagalog pa, no? Dalawang pinakakinakatakutan mo. So, I don't know. So having said that, plug natin. Malyari! If you can promote it, guys, invite ang ating mga kapatid to Yes, watch good morning mga kapatid. I'm Janella Salvador. And I'm Elise Hoson. And we're inviting you to watch Malyari, the scariest movie in this year's Metro Manila Film Festival. That's inspired by a true story of the first recorded serial killer in the Philippines. At syempre, makakasama namin dito sina Piolo Pascual, JC Santos, and Miss Gloria Diaz with a special participation of Miss Mylene Dizon. So tara na mga kapatid! Brought to you by Mentork, Malyari will be showing in cinemas this Christmas nationwide. Maraming salamat, Janella Salvador and Elise Hoson for gracing our set today. At ngayon po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Congratulations kay Ivan Ongko ng Sultan Kudarat. Wow! Hello! Diba? Happy graduation na. Kagumoka winner pa. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong premyo. Ang cool ni Ivan. Yes! And that is it para sa ating Fun and Play Thursday. Spread happiness lang po mga kapatid.
Go! Isang makabuluhang umaga na ihatid namin sa inyong tahanan. 32 days to go. Pasko na! Sana nag-enjoy kayo sa aming Pakulones Morning, mga kapatid. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Sobrang sila excited kasi limang babae, di ba? Ano pa? Bukas nandito ulit si Mikey, ha? Yan. Uy, Jess, balik ka bukas. Sana po gawin yung habit ang patutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!